Meron lang po tayo ditong isang loaf ng ating sliced bread o yung ating tasty bread. So ilagay lang muna natin siya sa pinggan. Kahit anong klaseng tinapay pwede dito guys. Pwede kayong gumamit ng pandesal or yung mga tira-tirang tinapay pwede po dito. Pagkatapos ay cut lang natin siya into cubes. Ayan, kuha lang tayo ng ating mixing bowl. And then, kuha tayo ng gunting. Pagkatapos ay ikakat lang natin siya into cubes. Ayan, nakadepende po sa inyo kung gaano kalalaking cut ang inyong gusto. Pero kailangan na medyo lakihan mo ng konti guys kasi ninipis pa siya pag itinoast natin or ipinan-fry natin siya. Ayan, sabi ko nga kanina guys ay pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng tinapay. Siguraduhin lang natin na yung ating tinapay ay yung matabang na tinapay, hindi yung matamis. Pwede kayong gumamit dito ng pandesal, pwede din kayong gumamit ng monay, or kahit anong matatabang. Ayan, para po sa ating complete list of ingredients, ay inalalagay po natin yan sa ating description box. Ayan, kung nakasubscribe na po kayo sa ating YouTube channel, 300,000 subscriber na po tayo. Ayan, congrats po sa atin. At sa ating Facebook page, mag-follow na po kayo dahil 11,000 followers na po tayo. Ayan, so nakat na natin siya into cubes. Set aside lang muna natin siya and then on na natin yung ating induction cooker. Pagkatapos maglagay lang po tayo ng ating frying pan. Low heat lang yung ating gagamitin dito na apoy. Medium heat muna para uminit siya. And then, pag medyo uminit na yung ating pan, balik natin sa low heat lang. Pagkatapos ibuhos na natin yung ating in-slice na ating tinapay. Pagkatapos continuous stirring lang guys para hindi ito masunog sa ilalim. Ayan, meron po tayong dalawang option sa pag-toast or sa pagluto ng ating tinapay. Una, ito ay ating ipinan-fry ito. Kung wala po kayong oven ay ganitong process na lang ang inyong sundin. Pero kung meron na po kayong oven ay pwede nitong i-bake lang ng 5 minutes guys. Hindi nyo muna gugupitin yung ating sliced bread. I-bake muna natin siya ng 5 minutes. Antayin lang natin na matusta siya ng maigi. Pagkatapos ay gugupitin na natin siya into cubes. Ayan, dito po sa ating process ay okay na ito. Tustang-tusta na talaga yung ating tinapay. Patayin lang natin yung ating induction cooker. Pagkatapos ay ilipat natin siya sa ating mixing bowl. Dahil meron pa po tayong gagawin na mas magpapasarap sa ating recipe. Ayan guys, siguraduhin nyo lang na talagang matusta ng maigi yung ating tinapay. Para kumapit yung ating ilalagay mamaya. So ayan, on ulit natin yung ating pan o yung ating induction cooker. And then maglagay tayo ng 1/4 cup ng ating tubig. Maglalagay din tayo ng 1 cup ng ating brown sugar. And then tunawin lang muna natin yung ating asukal guys. At antayin itong kumulo bago natin ilagay yung ating main ingredient.
Ayan, kung nakikita nyo ay nagka-caramelize na. Ilalagay na po natin dito ang ating isang sachet ng kape. Kahit anong kape ay pwede dito guys. Depende kung anong paborito mong kape ang iyong iniinom. Pwede mo itong ilagay dito. Pwede kayong gumamit ng puro na kape. Basta't lagyan nyo lang ng konting cream. Pagkatapos antay lang natin na medyo matunaw yung ating kape na inilagay dito. Press lang natin siya para matunaw siya. And then hinaan na lang natin yung ating apoy para hindi ito masunog. Antay lang natin na medyo mag-caramelize yung ating kape at yung ating sugar. Ayan, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka nun, lalong-lalo na po sa ating Facebook page. Dahil meron po tayong paparating na giveaways para po sa ating 300,000 subscribers sa ating YouTube. Ayan guys, medyo okay na to. Nagka-caramelize na po siya. Papatayin na lang natin yung ating apoy. At pagkatapos dito ay ibubuhos na po natin yung ating na-toast na mga tinapay. Ibuhos na natin niya agad. Agad-agad natin siyang i-mix guys kasi mabilis siyang lumamig at mag-cool down yung ating caramel. Mix lang natin siya ng maigi. At pagkatapos ay pwede na natin siyang ilipat sa ating mga lalagyan kung magbebenta po tayo. O diba napakasarap talaga at talagang nag-melt or nag-caramelize yung ating nilagay dito na sugar at yung ating kape. Ayan guys, tara na at nagtitikiman time na tayo. Eto na nga guys ang ating napakasarap na coffee bread popcorn. Napatok na pang negosyo at napakasarap na pang merienda, lalong-lalo na kung magne-Netflix and chill ka. Kaya ano pa hinihintay mo, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Para po sa ating complete list of ingredients ay nilalagay po natin sa ating description box sa baba. Maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless. See you again on our next video recipe.